Bago tayo magsimula, i-comment mo ang lugar mo at tingnan kung may kababayan ka rito. Sa isang liblib na bayan sa probinsya ng Batangas, kung saan ng bawat umaga ay sinasalubong ng huni ng ibon at simoy na sariwang hangin, matatagpuan ng isang pampublikong paaralan na tinatawag na Mabini Elementary School. Sa loob ng isa sa mga silid-aralan nito sa ilalim ng lumang pisara at sa gitna ng mga upuang gawa sa kahoy ay nagtuturo ang isang babaeng may pusong ginto at imahinasyong walang hanggan, si Ginang Lorna Reyes. Si Ginang Lorna, sa kanyang edad na 40 ay hindi lamang isang guro, siya ay isang tagapagsalaysay ng mga kwento. Bawat hapon pagkatapos ng klase, habang abala ang ibang guro sa pag-check ng papel o paghahanda ng lesson plan, si Ginang Lorna ay makikita mong nakaupo sa kanya silya, hawak ang isang notebook at ballpen at tahimik na sumusulat. Ang kanya mga kwento ay hindi para sa publikasyon o para sa mga contest, kundi ang mga ito ay para sa kanyang mga estudyante. Ma'am Lorna, ano po sinusulat nyo? Tanong ni Maya, isang batang may malikot na imahinasyon habang sumisilip sa balikat ni Ginang Lorna. Ngumiti si Ginang Lorna, ang kanyang mga mata ay kasing liwanag ng araw. Isang kwento, Maya. Isang kwento tungkol sa isang munting ipon na nawala sa kanyang pugad at kung paano siya natagpuan ang daan papalik. Wow! Pwede po ba namin basahin yan bukas? Sabay-sabay na tanong ng mga bata. Aba, syempre. Kung matapos ko ito ngayong gabi, sagot ni Ginang Lorna na may bahagyang tawa. Pero sa isang kondisyon, kailangan ninyong maging tahimik at makinig na mabuti. Ang mga kwento ni Ginang Lorna ay naging bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay sa paaralan. Tuwing Biyernes sa huling oras ng klase ay ginugugol niya sa pagbabasa ng kanyang mga bagong gawa. Ang kanyang boses sa may iba't ibang tono para sa bawat karakter ay nagdadala sa mga bata sa iba't ibang mundo. Sa mahiwagang gubat, sa ilalim ng dagat o sa kalawakan, ang kanyang mga kwento ay laging may aral, may pag-asa at may inspirasyon. Ang mga kwento po ninyo, Ma'am Lorna, ay parang totoo. Sabi ni Leo, isang tahimik na bata na laging nakikinig na mabuti. Parang nakikita ko po ang lahat ng sinasabi nyo. Salamat, Leo. Yan ang layunin ng bawat manunulat. Andalhin ang mambabasa sa isang paglalakbay na hindi nila malilimutan. Tugon ni Ginang Lorna na may ngiti. Sa kabila ng kanyang pagmamahal sa pagsusulat at pagtuturo, hindi naging madali ang buhay ni Ginang Lorna. Bilang isang guro sa pampublikong paaralan, ang kanyang sweldo ay sapat lamang para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ang kanyang bahay ay simple at ang kanyang mga gamit ay luma na. Ngunit hindi ito naging hadlang sa kanyang pagbibigay inspirasyon. Para sa kanya, ang pinakamalaking kayamanan ay ang mga ngiti ng kanyang mga estudyante at ang pagbabago na nakikita niya sa kanilang mga buhay. Lorna, bakit hindi mo subukan magsumite ng isa sa mga kwento mo sa mga paligsahan? Tanong ni Ginang Liza, ang kanyang kasamahang guro, isang hapon habang nagkakape sila sa faculty room. Ang ganda-ganda ng mga kwento mo, sayang kung hindi mababasa ng mas maraming tao. Umiling si Ginang Lorna. Ay nako Liza, wala akong oras para sa ganyan. At saka, para sa mga bata lang naman ang mga kwento ko, hindi naman siguro ito pang paligsahan. Pero Lorna, ang mga kwento mo ay may puso. Yan ang mahalaga, pagpupumilit ni Ginang Liza. At saka, malay mo, baka ito na ang pagkakataon mo. Ngumiti si Ginang Lorna, ngunit may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ang pangarap na maging isang may akda ay matagal na niyang ibinaon sa limot. Para sa kanya, ito ay isang pangarap na masyadong malaki para sa isang simpleng guro na tulad niya. Ngunit ang mga salita ni Ginang Liza ay nagtanim ng isang maliit na binhi ng pag-asa sa kanyang puso.
Ang mga araw ay lumipas at ang binhi ng pag-asa na itinanim ni Ginang Liza ay unti-unting lumaki. Isang hapon, habang naglilinis si Ginang Lorna ng kanyang mga lumang gamit, nakita niya ang isang lumang notebook. Ito ay puno ng kanyang mga sulat kamay na kwento. Ang ilan ay hindi pa niya nababasa sa kanyang mga estudyante. Sa gitna ng mga pahina, may isang kwento na nakakuha ng kanyang pansin. Ang batang nawawala sa gubat. Ito ay isang kwentong isinulat niya mahigit 20 taon nang nakalipas para sa isang espesyal na estudyante. Naalala niya ang batang iyon. Si Marco, isang tahimik at malungkuting bata na laging nakaupo sa likod ng klase. May malalim na problema sa pamilya at madalas itong lumiliban sa klase. Isang araw, nakita niya si Marco na umiiyak sa sulok ng silid-aralan. Nilapitan niya ito at kinausap. "Marco, bakit ka malungkot?" Tanong ni Ginang Lorna habang hinahaplos ang likod ng bata. Ma'am Lorna, pakiramdam ko po nawawala ako. Hindi ko po alam kung saan ako pupunta. Sagot ni Marco. Ang boses ay nanginginig. Kinabukasan, isinulat ni Ginang Lorna ang kwentong Ang Batang Nawawala sa Gubat para kay Marco. Ito ay tungkol sa isang batang naligaw sa gubat, ngunit sa pamamagitan ng pagtitiwala sa kanyang sarili at sa tulong ng mga nilalang sa gubat, natagpuan niya ang daan pabalik sa kanyang pamilya. Ibinigay niya ang kwento kay Marco sa isang maliit na handmade na libro. "Marco, tandaan mo, kahit kailan, hindi ka nag-iisa. At kahit gaano kahirap ang sitwasyon, laging may daan palabas. Kailangan mo lang magtiwala sa iyong sarili." Sabi ni Ginang Lorna kay Marco noong araw na iyon. Hindi niya alam kung ano ang nangyari kay Marco pagkatapos noon. Lumipat ito ng ibang paaralan at hindi na niya nakita. Ngunit ang kwentong iyon ay nanatili sa kanyang puso. Ngayon, habang pinabasa niya muli ang batang nawawala sa gubat, nakaramdam siya ng kakaibang damdamin. Ito ay isang kwento na puno ng pag-asa at inspirasyon, isang kwento na sa tingin niya ay kailangan marinig ng mas maraming tao. "Ito na siguro ang pagkakataon ko," bulong niya sa sarili. "Ito ang isusumite ko." Ang contest sa pagsusulat ay ang pambansang paligsahan sa maikling kwento na pinag-organize ng isang kilalang publishing house sa Maynila. Ang premyo ay malaki at ang mananalo ay magkakaroon ng pagkakataon na mapublish ang kanyang akda. Sa loob ng ilang linggo, ginugol ni Ginang Lorna ang kanyang gabi sa pagre-revise ng kanyang kwento. Inayos niya ang mga salita, pinaganda ang daloy at binigyan ng mas malalim na kahulugan ang bawat pangungusap. Sa bawat salita ng kanyang isinusulat, nararamdaman niya ang presensya ni Marco at ang kanyang pagnanais sa magbigay ng pag-asa sa mga taong nawawala. Sa huling araw ng submission, naglakas loob si Ginang Lorna. Nagpunta siya sa pinakamalapit na LBC at ipinadala ang kanyang entry. Pagkatapos noon, nawala na sa kanyang isip ang paligsahan. Bumalik siya sa kanyang pang-araw-araw na buhay bilang isang guro, patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa kanyang mga estudyante. Lumipas sa mga buwan, hindi na halos maalala ni Ginang Lorna ang paligsahan. Isang hapon, habang nagtuturo siya ng mathematics, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. "Hello?" Sagot niya na may pagtataka. "Magandang araw po, Ginang Lorna Reyes. Ako po si Miss De La Cruz mula sa Horizon Publishing House. Tinatawagan ko po kayo para ipaalam na kayo po ang nanalo sa pambansang paligsahan sa maikling kwento." Napatulala si Ginang Lorna. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. "Po? Ako po? Sigurado po kayo?" "Opo, Ginang Reyes. Ang inyo pong kwento, ang batang nawawala sa gubat ang nagwagi. Napakaganda po ng inyong akda. Gusto po namin kayong imbitahan sa aming opisina sa Maynila para sa isang meeting at para sa awarding ceremony." Paliwanag ni Miss De La Cruz.
Nanginginig ang mga kamay ni Ginang Lorna habang ibinababa ang telepono. Nanalo siya. Ang kanyang simpleng kwento na isinulat niya para sa isang batang nawawala ay nanalo sa isang pambansang paligsahan. Ginang Lorna, okay lang po kayo? Namumutla po kayo? Tanong ni Leo na nooy ay nasa ika-6 na baitang na. Ngumiti si Ginang Lorna, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng tuwa. Okay lang ako, Leo. May magandang balita lang ako natanggap. Ang balita ay kumalat sa buong paaralan. Ang kanyang mga kasamahang guro at ang kanyang mga estudyante ay nagdiwang. Si Ginang Liza ang pinakamasaya. Sabi ko na nga ba, Lorna? May ginto ang kamay mo. Hindi lang sa pagtuturo, kundi pati na rin sa pagsusulat. Sabi ni Ginang Liza habang niyayakap si Ginang Lorna. Sa loob ng ilang araw, naghanda si Ginang Lorna para sa kanyang paglalakbay sa Maynila. Ito ang unang pagkakataon na pupunta siya sa Maynila nang mag-isa. Kinabahan siya ngunit excited din. Ito ang simula ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Pagdating ni Ginang Lorna sa Horizon Publishing House sa Maynila, namangha siya sa laki at ganda ng gusali. Sinalubong siya ni Miss De La Cruz at dinala sa isang malaking opisina. Sa loob, nakaupo sa likod ng isang malaking mesa ang isang matangkad at gwapong lalaki na may seryoso mukha, ngunit may ngiti sa mga mata. Magandang araw po, Ginang Reyes. Ako po si Marco Santos, ang CEO ng Horizon Publishing House. Sabi ng lalaki habang abot ang kanyang kamay. Nagtaka si Ginang Lorna. Marco? Pamilyar ang pangalan ngunit hindi niya pinansin. Magandang araw din po, sir. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Walang anuman, Ginang Reyes. Ang inyong kwento ay napakaganda. Talagang may kakaibang kapangyarihan ng inyong mga salita. Sabi ni Mr. Santos habang nakatitig sa kanya. Mayroon po akong tanong, Ginang Reyes. Ang kwentong ang batang nawawala sa gubat, ito ba ay personal na karanasan? Nagulat si Ginang Lorna sa tanong. Hindi po, sir. Ito po ay isang kwentong isinulat ko para sa isang estudyante ko noon. Ah, ganoon po ba? Sabi ni Mr. Santos sa may konting ngiti sa labi. Mayroon po ba kayong ibang kwento na isinulat para sa mga estudyante nyo? Lalo na po noong mga unang taon nyo sa pagtuturo? Nagtaka si Ginang Lorna. Bakit niya tinatanong ang mga bagay na ito? Opo, sir. Marami po akong isinulat noon. Mayroon pa nga po akong isang kwento na isinulat ko para sa isang batang nangangalang Marco. Siya po ang isang malungkuting bata noon. Biglang nanlaki ang mga mata ni Mr. Santos. Ang kanyang ngiti ay lumaki. Ginang Reyes, naalala niyo po ba ang batang yon? Ang kwentong ang batang nawawala sa gubat na ibinigay niyo sa kanya sa isang maliit na handmade na libro? Kinabahan si Ginang Lorna. Opo, paano niyo po nalaman? Tumayo si Mr. Santos at lumapit kay Ginang Lorna. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ginang Reyes, ako po si Marco. Ako po ang batang yun. Ang kwentong yun, ang kwentong isinulat niyo para sa akin, yun po ang nagligtas sa akin. Yun po ang nagbigay sa akin ng pag-asa noong panahong pakiramdam ko ay nawawala ako. Yun po ang dahilan kung bakit ako narito ngayon bilang isang publisher. Napatulala si Ginang Lorna. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ang batang Marco na kanyang tinulungan at binigyan ng kwento ay siya na ngayon ang CEO ng Horizon Publishing House. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, ng tuwa at pagkamangha. Marco, ikaw nga! Bulong ni Ginang Lorna habang niyakap si Marco. Ang yakap ay puno ng pagmamahal, pasasalamat at pagkilala sa isang koneksyon na matagal nang nakabaon ngunit hindi kailanman nawala. Ito ay hindi lamang nagbigay ng bagong kahulugan sa tagumpay ni Ginang Lorna, kundi nagpakita rin ng kapangyarihan ng kanyang pagtuturo at pagsusulat.
Ang kanya simpleng gawa ng kabutihan, isang kwento para sa isang batang nangangailangan at nagbunga ng isang hindi inaasahang pagtatagpo at isang mas malaking misyon. Ang pagtatagpo ni Ginang Lorna at Marco ay naging simula ng isang magandang partnership. Ang kwentong Ang Batang Nawawala sa Gubat ay napublish ng Horizon Publishing House at naging instant bestseller. Ang kwento sa likod ng aklat ay ang pagtatagpo ng guro at ng kanyang dating estudyante at ang kapangyarihan ng isang kwento na magpabago ng buhay ay kumalat sa buong bansa. Naging sikat si Ginang Lorna Reyes. Ang kanyang pangalan ay naging kasing tanyag ng mga kilalang may akda sa Pilipinas. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, nanatili siya mapagkumbaba at nakatingin sa kanyang pinagmulan. Hindi niya kinalimutan ang kanyang mga estudyante at ang kanyang pagmamahal sa pagtuturo. Ginang Lorna, ang galing niyo po! Sikat na po kayo! Sabi ni Leo na nooy ay nasa high school na habang bumibisita sa kanya sa paaralan. Ngumiti si Ginang Lorna. Salamat Leo, pero tandaan mo, ang pinakamahalagang tagumpay ay hindi ang pagiging sikat, kundi ang pagiging inspirasyon sa iba. At yan ang nais kong gawin para sa inyo. Patuloy siya nagturo sa Mabini Elementary School. Ang kanyang sweldo bilang guro ay hindi na niya gaano pinapansin dahil ang kanyang kita mula sa mga pagsusulat ay sapat na para sa kanyang maginhawang buhay. Ginagamit niya ang kanyang pinansyal na tagumpay upang tulungan ng kanyang paaralan. Nagbigay siya ng mga libro sa library, nagkaroon ng mga kagamitan sa silid-aralan at nagtatag ng isang scholarship program para sa mga mahihirap, ngunit matatalinong estudyante. Si Marcos Santos, ang kanyang dating estudyante ay naging kanyang matalik na kaibigan at kasama sa mga proyekto. Magkasama silang nagtatag ng Pag-asa Foundation, isang organisasyon na naglalayong magbigay ng mga libro at kagamitan sa pagsusulat sa mga pampublikong paaralan. Ginang Lorna, ang dami na nating natulungan. Sabi ni Marco isang araw habang binibisita niya si Ginang Lorna sa kanya silid-aralan. Salamat po sa lahat. Walang anuman, Marco. Ikaw ang dahilan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Ikaw ang patunay ng isang simpleng kwento ay maaaring magbabago ng buhay. Sabi ni Ginang Lorna, ang kanyang mga estudyante ay lalong naging inspirasyon sa kanya. Nakikita nila sa kanya ang isang buhay na patunay na ang pagpupursige at pagtitiwala sa sarili ay maaaring magdala sa iyo sa mga lugar na hindi mo inaasahan. Ang kanyang mga kwento ay patuloy na nagbibigay ng pag-asa, hindi lamang sa kanyang mga estudyante, kundi pati na rin sa libo-libong mambabasa sa buong Pilipinas. Ang buhay ni Ginang Lorna ay naging puno ng kaganapan at kaligayahan. Balanse ang kanyang buhay bilang isang guro at isang may akda. Patuloy siyang sumusulat, patuloy na nagtuturo at patuloy na nagbibigay inspirasyon. Ang kanyang mga kwento ay hindi lamang mga salita sa papel, kundi ang mga ito ay mga hininga ng pag-asa, mga aral ng katatagan at mga paalala na ang bawat isa ay may kwentong kayang baguhin ang mundo. Sa huli, si Ginang Lorna Reyes ay hindi lamang isang guro na naging may akda. Siya ay isang guro na ang bawat turo at bawat kwento ay nagtanim ng binhi ng pag-asa sa buhay ng kanyang mga estudyante at ang binhing yon ay lumago at nagbunga ng isang hindi inaasahang tagumpay na nagpapatunay na ang tunay na yaman ay hindi sa kung ano-ano ang iyong nakukuha, kundi sa kung ano ang iyong naibibigay. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!